Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang nangyaring dagdag bawas sa approved bicameral committee, yung budget natin for 2025. Ito, bagong post lang ni E.B. Hugalbot. Sabi niya, what a fucking shame. Isinare niya ang post ng Dare to Ask Philippines. So, basahin ko Tuloy ang ligaya, House of Representatives, big win in BICAM report. So, according to this post, Dare to Ask Philippines, ang laking taas ng budget ng House of Representatives. Nag-increase ng 17.3 billion. Okay. Compare nung 2024 na budget is only 28.693 billion. For next year, yung National Expenditure Program as requested is 16.345 billion. Ang BICAM, okay, nagiging 33.67 billion. So, nag-increase nga ng 17 billion. Kaya, happy-happy ang mga kongresista. Okay. So, yung AFP modernization, ito ang matindi. Ang National Expenditure Program propose 50 billion pesos para sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa House General Appropriations Bill, 40 billion. Sa Senate General Appropriations Bill, 50 billion. Balik sa propose. Nako, sa BICAM, ang na-approve na lang is 35 billion. Bakit nila binawasan yung AFP modernization ng 15 billion na hindi ko maintindihan Bago lang nag-courtesy call ang 17 generals sa Office of the Speaker at ang promise ng Speaker is maglalaan ng sapat na pundo para sa kapakanan ng Armed Forces of the Philippines. So, ano ba yung promise na yun? Instead na dagdagan ang budget ng AP, binawasan pa. Ano sa tingin nyo ang magiging reaksyon ng ating kasundaluhan dito sa napakalaking kaltas na 15 billion sa AFP Modernization Fund? Maligaya ba ang ating mga sundalo? O baka mamaya meron na namang mag-post sa kanilang social media account na we are not happy. Yung AFP forum, hindi ito yung official kwan ng Armed Forces, mga sundalo lang ito. Sundalo na active ba o retired. We are not happy. Nag-post sila. Siguro mga 2 weeks ago. Bakit hindi sila maligaya? Dahil ngayong promise sa kanila na increase ng kanilang daily food allowance, subsistence allowance, 350 pesos, ang actual lang pala na ibibigay sa kanila is 250. So, hindi sila happy. Ngayon, ito, modernization na ito, kailangang ma-modernize ang ating AFP. Sa tension ngayon sa West Philippine Sea, kailangan natin ng bagong kagamitan, mga barko, eroplano at iba pa. Kailangan pundo ng AFP modernization at napakalungkot itong pangyayari na nabawasan ng 15 billion. Okay? So, tingnan ang mga iba pang dagdag bawas. Ito, yung PhilHealth subsidy budget, 0. Bakit 0?
Kasi meron pa daw reserve o excess fund ang PhilHealth. Kaya parang dapat tuturuan ng leksyon itong PhilHealth. Kaya lang, sabi ni Dare to us, Supreme Court cases soon, for sure, as required by law, ang PhilHealth dapat punduhan ito at hindi pwedeng idahilan na marami pang reserve ang PhilHealth. So, zero ang subsidy budget ng PhilHealth. Kawawa. So, sinong magiging biktima nito? Walang iba kundi ang mga kawawang PhilHealth members. Kasi walang subsidy. Okay, DOTR budget reduced by 16.7 billion. Wala na. Yung pinagmamayabang na build better more, paano ka pa makapag-build ng better more kung na-reduce yung budget ng 16 billion? Next, program appropriations increase by 373 billion. Ito na yung program, pork barrel. Okay. Ibig sabihin, marami na namang nilipat at tinapon ng mga projects dito. For sure, may DOTR dito, may DPWF, perhaps. Okay, itong program appropriations, sa propose, 158 billion. Sa BICAM, naging 531.66 billion. Kaya, ang laking increase. 373 unprogram. Bakit? Bakit ang laking unprogram? Balik tayo sa AAP modernization. Napakaliit. Ano lang, 35. Ay nako, ano ba talaga ang ating priority? Ang ating national security o itong mga projects na hindi natin alam kung anong mga projects ito? Wala na talaga. Ano pa? Yung AKAP. Sabi ng Dare to us, Martin's AKAP, 26 billion. AKAPan with senators. AKAPan kasi sharing. 5 billion ang share ng mga senators. Ang House is 21 billion. At meron pang ibang details for AIX, TUPAD, CHED's tulong-dunong program, 15K scholarship, waiting for confirmation. Wala kasi tayong access sa BICAM report. So, ano nang nangyayari sa ating bansa? Ito, sabi ng Dare to us, what a shame to the Senate of the Philippines. Okay, ang mga nagre-reklamo lang dito, pasalamatan natin ang mga nagre-reklamong senador. Sina Senator Ronald Bato de la Rosa at saka Senator Bongo. Sabi nila, itong dalawang senador, and to include yung dalawang minority pala, nagre-reklamo din. Senator Pimentel and Senator Hontiveros, hindi daw sila pipirma hanggat hindi nila mababasa yung buong General Appropriations Bill.